para sa mga advanced mag-isip, lalong-lalo na sa mga batang 90s, ang sarap balikan ang nakaraan. Imagine, 3 p.m. pa lang ng hapon, lumalabas na ang lahat ng mga bata sa neighborhood para makipaglaro ng iba't ibang laro, mapatumbang preso, mapatulata, maka-Chinese garter, luthang, wrestling, tumbang preso, at marami pang ibang laro na nilalaro natin 4 p.m. hanggang 6 p.m. ng hapon. At kung hindi mo naman feel, tapos kung medyo nakakaangat ka noong 90s, okay, kung hindi mo feel na lumabas sa bahay, meron namang anime, nagsisimula yun mga around 4 sa GMA, meron nagsisimula na yung mga anime na palabas nila. So yun yung batang 90s, okay? Balik tayo sa laro. Kung ikaw ay isang batang 90s, so sanay ka sa pakikipag-away, pakikipag-deal sa mga kasama mo, pakikipaglaro, physically, mentally, emotionally, minsan iiyak ka, pero nakaya yun ng batang 90s. Kaya nga natin maligo sa dagat, kahit hindi nagpapaalam, naliligo sa ilog, naliligo sa ulan, kahit saan, meron tayong ginagawa noong 90s. So ang sarap talaga balikan. So sa mga 90s na nakikinig ngayon, sa mga batang 90s na nakikinig ngayon, mga ka-batchmate ko, mapapaisip ka na lang, sana balikan natin yung panahon na yun na lahat ng bata ay lumalabas sa bahay para maglaro. Okay? Kasi meron akong nakita sa social media na talagang kinumpara niya ang batang 90s sa mga bagong kabataan ngayon. Sabi niya, ang mga batang 90s daw ay mga matitibay, masayahing bata, mahilig maglaro sa labas, meron ng sense of communication sa ibang bata din. Ganon ang mga batang 90s. Ang mga batang bagong henerasyon daw ngayon ay palagi na lang nagmumukmuk sa bahay, naglalaro ng cellphone, kung minsan wala na ngang naglalaro sa labas. Yun yung comparison niya. Tapos meron din siyang sinabi na sa mga batang 90s, hindi natin kilala yung salitang tinatawag nila nga depression. Okay? Bago sa atin yung hindi ka makakarinig kung 90s ka na bata, hindi ka nakakarinig na salitang merong batang nade-depress. Okay? Yun yung sabi niya. Kasi ngayon daw, ang dami daw mga batang agad-agad sumusuko, nade-depress sa buhay, malungkot, hindi na lumalabas, hindi nakikipaglaro, minsan is nahihirapan sa communication sa kapwa-bata. Okay, yun yung comparison niya. Okay, sa tingin ko naman, meron naman siyang tama naman yung kanyang sinabi, pero ang tanong ngayon para sa mga 90s, mga batang 90s na nakikinig, tanong ko lang sa inyo, dahil tayo mga batang 90s, matibay tayo, hindi tayo umiyak, hindi natin kilala yung depression, tapos masayahin tayo. Pero ang tanong ko sa mga batang 90s na kabatch, di ba tayo yung mga magulang sa mga bagong henerasyon ng mga bata? Di ba tayo yung mga guro, tayo yung mga kuya, tayo yung mga nakakatanda sa bagong henerasyon ng mga bata? So anong nangyari? Anong nangyari? May pagkukulang ba tayong nagawa? Okay? So meron bang nangyari na hindi natin alam? Kasi kung ikukumpara natin sila sa ating henerasyon, ang 90s at ang bagong henerasyon, talagang magkakaiba. Pero kung sasabihin mo masaya yung 90s, matibay yung 90s, pero tayo yung nagme-mentor sa bagong henerasyon. Tayo yung nagiging magulang, tayo yung nagiging guro, tayong mga 90s. Okay? So it's unfair kung sasabihin natin na mahihina yung bagong henerasyon. So ano kayang nangyari? Okay? So ang tanong na yan, kung meron kayong sagot kung ano ang nangyari, ano kaya ang ating nagawa, ano kaya ang pagkukulang natin as mga batang 90s, okay? I-comment lamang sa ibaba. Okay? Thank you.